Alam mo, in fairness, ang ganda mo na nga ngayon kesa dati eh. Tapos kinumpare mo pa. Tapos kinumpare niya pa talaga. Parang ngayon yan, nakakaligo ka na 3 times a day. Nakapag one night stand ako. At the top of my career, nabuntis ako kay Ashana. And then, wala akong ipon. Wala akong pera. Doon ko natutunan na, pag wala ka, pag nakakahiya ka, wala din sila. Hello, Kinisans, and welcome to the third season of Chad Kinis Show! Oh my God! Ikatlong season na tayo at excited na akong ipakilala sa inyo ang makakasama natin today dahil sa dami ng ganap niya sa buhay. And guys, ito ang isa sa mga pinaka-fresh kong kaibigan at talaga naman pinakamaganda kong nakilala sa balat ng lupa. Of course, a model, an actress, and may negosyo siya. At mapapatanong ka na lang talaga kung ano ba talaga ang hindi niya kayang gawin. In English, what doesn't she do? Ang sagot, Wilma Dassin! Oh my gosh! Basahin mo rin, Ayun, negosyante. Yun, negosyante, di ba? May negosyo, gano'n. Ganda na. Oh my gosh, welcome, welcome. Oh, have a seat, have a Thank seat. you Oh so my gosh. much. Uy, thank you, Ate Wilms. And congratulations sa'yo. Oy, pang thank third you. season. Yaman. Sana mahawakan ikaw pa mo. din. Diyos ko, sana may mga restaurant. Nako. I'm so honored na makakasama kita ngayon. Kasi alam mo, Yes. bata pa lang ako, idol na kita. So, ang tanda ko. Wala naman Tanda sinabi. ko. Okay. Kasi nung bata ka pa din naman Yan, yun. yan, Di ba? yes. My God, ito na ha. Ang hindi niya magawa-gawa dati ang guest dito kasi she doesn't. Pero ngayon, she I does. does. Yes, I did it my way. How are you, ate? Okay ako, happy, at saka peaceful. Yes. Pero hindi naman rest. Peaceful lang. Meron lang peace of mind, yun lang. Oo, hindi ka naman magpa-purse ng ganyang kalalaki kung hindi ka peace, di ba? Oo, ayaw ni Lucy Torres. Kaya achieve natin yun. True enough. Alam mo, dito sa show ko, gusto ko nang pag-usapan natin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Yan. Di ba? Kasi, although ang dami nakikita ng mga tao sa'yo, lagi ka nilang nakikita, lagi ka nilang napapanood. Alam mo, feeling ko hindi ka pa nila kilalang ng buong buo. Yan. Yung other side. Sige, yung sige. other side naman. Kasi, yung iba nilang alam sa'yo, yung mga serious side mo. Dito Yes. sa Chad Kinis Show kasi, ano to, walang formal-formal dito. Aha. Ano lang tayo dito, gaguhan lang tayo. Sige. Tama ang guess mo. Kung gaguhan rin lang. Ako ngayon. Perfect. First natin pag-uusapan, kamusta yung chicks ni Otit? Ay, naku, Diyos ko, sa awa ng Diyos. Ano siya? Malakas naman siya. Malakas. Dalawa yung branch ko. So, malakas naman siya. Di ba? Dalawa yung branch niya. Yeah. Ang bongga. Ganun talaga pag marami ka doon itinutulungan. Oo, yes, kasi ang dami yes. nga tinutulungan talaga. Yung isa, chicks ni Otit. Oo. Yung isa, chicks ni Otit Chicks din. ni Otit pa rin. Ay, yung gusto mo mas malakas pa dyan? Ano? I-try mo naman yun, chicks ni Etits. Pwede, mas gusto kong palitan ng chicks ni Otin. Bakit chicks ni Otit? Kasi di ba yung Otit binaligtad na Tito. Kasi yung mga anak ko na babae, ang tawag sa asawa ko, Tito, kasi hindi naman yung father nila. So, chicks, kasi chicken yung aming specialized. Oo. Grilled chicken, tsaka dinalang kita ng fried chicken. Ay, oo, nakita ko Yan. nga kanina. Yes, so yun yung specialized namin. So, sabi ko sa kanya, para mas may brand recall, gawin nating witty. So, ginawa namin, chicks ni Otit. Di sabi ko sa kanya, para at least even yung mga bata, mas madali nilang matandaan. Ilang So, years na nga ulit yung ang chicks ni Otit, turning 6 kami. No, 7. This year, September. Taray. 7. Tapos ito, alam naman ng lahat na ang mga staff mo doon, may kanya-kanyang, Oo. may kanya-kanyang... Lapitin ako. Lapitin ako ng mga tao. Oo. So ako din naman, parang, bigyan natin sila ng pagkakataon. And in fairness, yung loyalty, Oo. andoon. Hanggang ngayon sila pa rin, nandun pa rin. Meron akong mute and deaf, PWD, may special. Oo. Sabi ko, sabi ko, huy, nagsasalita ka na. Opo, ma'am. Okay. Okay na po, ma'am. Okay. Ganun na lang. Ganun lang. Pero ang sasipag nila, Lahat. they stay with you. Sasamahan ka nila. Kasi binigyan mo sila ng pagkakataon. Na hindi binibigay ng ibang mga tao. Yes, oo. Tapos ikaw, you opened your heart, Yes. your Alam mo, minsan ang sakit lang sa ulo.
Anong pinaka-bagay na sumakit yung ulo mo sa kanila? Mag-share ka lang na ano. Yung aking mute and deaf, minsan pag kulang ka ng staff, siya yung magdi-dispatcher. Oo. So pag dispatcher, ibig sabihin, kailangan mong basahin to para marinig Oo. nung mga kusinero sa likod. Kung ano yung Oo. ino-order Oo. ko. Ay, alam mo, hagak-pakan kami sa kusina. Ano daw? So, syempre, ibig sabihin niya, liempo, baboy, chicken, iprito ko daw, ganon. So, isang beses, gigil na gigil ako. Alam mo, syempre, napapressure ka rin sa mga customer mo. Sa galit ko talaga, minura ka, Sa inasawa ko, kahit maghapon ka magsigaw dyan, hindi ka marinig niya pag niya sa akin. Sabi ko, tinan mo, nakakaano pa nakaka-insulto pa Parang ako pa may kasalanan Sorry. 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 Nagsasorry naman pala. Tapos si Ucho naman, kahit anong sabi mo... Sino to? Ito yung no-ride ko. Oo. Kahit palayasin mo siya, wala siyang pakialam. Kasi? Andun lang pa rin siya, magkatrabaho pa din Ah, siya. talaga? Wala siyang pakialam? Wala silang pakialam. Minsan, lokohin ko, ikaw ita-terminate na kita. Isang beses, binigyan niya isang kusinero, termination letter. Oo. Sa harap ko, Ay, pinunit. Ma'am, mag-iina po ako. Ay, ayaw niyong umalis. Ayaw nila umalis. Pinunit. Anong terminate nang wala habang buhay tayong magkasama? Okay, tas nag-in. Oh, so, hindi ako pwedeng HR. Kasi wala kang magawa. Wala akong nagawa. Tsaka kahit naman bigyan siya ng termination letter. Pinunit niya sa harap ko, tapos nag-in. Mamo, no? Tsaka no read, no write nga. Ba't mo bibigyan ng termination letter? So, di ba? Hindi niya rin ano. Pero yung loyalty, yung kanyang punctuality, dahil wala siyang sense of time, kagabi nga 12 o'clock na. Sabi ko, ba't nandiyan ka pa? Ma'am, magsasarap po ako. Uwi na siya. May gano'n siya. Kusa. Okay, gano'n naman sila. May kusa talaga sila. Kasi nararamdaman nilang mahalaga sila sa'yo. Kaya pinapahalagahan ka rin nila. Di ba? Ganun, alam mo, ganun naman ng mga tao. Yun ang buhay. Diba? Yun ang buhay. Kasi, di ba, yung for the longest time siguro, maraming mga taong hindi nagtitiwala sa kanila. Yes. Yung kumutsa, walang tiwala, alam mo yung walang malasakit. Pero nung natagpuan kanila, sabi, ay, eto, binigyan niya kami ng pagkakataon para matanggapin kami kung sino kami, mabigyan ng patas na pagkakataong mabuhay at they get kumita. by with their life. Oo, diba? may benefits sila, lahat kompleto. Ang ganda nung gano'n. Tapos sa Tagaytay naman, puro mga nanay. Ah. Mga nanay naman sila. Ay, kamusta naman yung mga nanay? Yung mga nanay, chismosa yung mga yon. Ay, talaga? Mga member yun ng 4-piece. Sabi ko sa kanila, baka walang iya kayo Ngayon, nalaman ko na. Imagine nyo, pinapasweldohan ko na kayo. Yung kuryente nyo pala, ako pa rin nagbabayad. Tawag din sila, Ma'am! So, lahat mga nanay talaga. Mga nanay sila. Ano ang pinakamalaking chismis na narinig mo doon sa nanay? Ay, syempre, kung sino yung mga nagiging magjowa-jowa doon. Bawal kasi yun sa amin. So, i-chismis. Talaga ba? Ang bahala. Anong nauunang lumabas? Yung order o yung chismis nila? Hindi, order naman. Order Kasi muna. mahigpit kasi kami. I mean, kailangan natin itong gawin ng sabay-sabay para pare-pareho tayong kikita. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanila. Yung mama na ako, kasama ko kayo. So, bago ang chismis, pera muna dahil mukha akong pera. Yan. Tama naman kasi negosyo di ba? Tsaka ang dami nila 134 sila Totoo, ganun kadami yung staff mo. Oo, kaya kailangan lahat kami masipag. Oo. Para lahat kami we get by. Ang bongga. Tapos lahat ma-dear, di ba? Yeah, ma-dear, senior citizen, ex-con, hindi na mga napupunta sa akin. Sabi ko nga doon sa kitchen namin sa Tagaytay, bakit ang dami nyo na dito? Mga 6 na silang ex-con. Sabi ko, ano to? May GC kayo? Pre, palabas na ako. Mag-open pa dyan. May GC kayo? Oo. Ano mga naging kaso nito mga to? Ano naman, mga frustrated. Mga frustrated? Oo, frustrated. Wala na tuloy? Walang rape. Walang rape. Frustrated lang. Tsaka drugs issue. Pero at least again, hindi mo kasi mahuhusgahan yung tao hindi mo naman sila kasama during that darkest time of their lives. So ngayon, okay sila. And binigyan mo silang pagkakataon. Again, mamahalin ka nila. Hindi ka nila iiwanan. Galing, no? In fairness, ang galing mo. Yes, yes. You give chance to others. Oo. So ikaw din naman, ako naman, na-feeling ko rin naman, in fairness naman, na-feel ko naman yung blessing ni Papa G. Ay, sobrang blessed ka. Kasi bukod sa 2 restaurant mo, meron ka na din hotel. Yes. Yes. Saan naman tong hotel na? Ano pangalan ng hotel? Malako. Malako? Malako Hotel. Bakit Boutique Hotel. No, ano siya, old building na siya. And then, nung namin siya, na-acquire siya, kasi yung mother, parang sick na siya. So, may sakit siya, wala na magpapatakbo. So,
nakiusap sa amin. Kami din at the same time, o di, sige. Ang goal is to help the mother na may sick, Okay. na may sakit. Hanggang sa, ayun, naging mag-partner na kami. Inayos namin yung hotel. So, meron kaming 10 rooms. Ah, wow. 10. Saan located to? Katabi ng restaurant. Yung second Ng branch? Tagaytay, Ay, yes. check- Magkatabi lang sila. talaga? Yes. O, di ba? Napakabongga. So, pwede natin i-check yan. So, pag nabusog ka na sa chick ni Otit, Sleep ka na sleep ka muna. doon. Yes, Oo. yes, yes. Ay, yung mga staff mo dito, Ganun pa rin. Ganun pa rin. Actually, hindi naman sa ayaw kong kumuha ng college graduate. Mahirap din katrabaho minsan yung mga kabataan ngayon. Kasi Oo. gusto nila, pag unang sweldo nila, meron silang iPhone, may condo, may Oo. kotse, hindi yun ang realidad. So kaya yung mga kabataan medyo hirap sila. Kasi konting sigaw mo lang, cancel Ay, oo, ka. oo. Konting sigaw mo lang, nagka-anxiety na. Oo. So kaya medyo ako din, sa edad ko, hindi ko napapahirapan yung sarili ko to manage people. oo, kasi baka ikaw naman magka-anxiety sa susunod, di oo, ba? baka ako maligas. Naku, parang gusto ko nang palitan yung mga staff ko dito. Yan, nakaka-anxiety ba sila? Uy, ba? Sabi ko pa naman sa kanya, huwag mo siyang iwanan eh. Ay, hindi naman nagkaka-anxiety Hindi, yan. depende naman siguro sa field of work. Oo. Hindi masaya naman dito sa sa set namin. Di ba? Plastic. Lahat sila happy. Walang... Hindi. Alam mo, masaya naman talaga if you maintain a harmonious, Yes, yung yes. workplace talaga. Di ba? Kasi syempre, ayaw mo rin naman ng araw-araw magkatrabaho ka, tapos ang bigat ng pakiramdam. Pangit din naman yan. Di ba? Ba't nung pangit, tapos nakatingin ka sa akin, may diin. Alam mo, in fairness, ang ganda mo na nga ngayon kesa dati eh. Tapos kinumpare mo pa. Tapos kinumpare niya pa talaga. Parang ngayon yan, nakakaligo ka na 3 times a day eh. May shampoo ka na. Dati hindi ka sure. Nadala sa makeup. Ganon. Wala pa rin ligo. Talaga ba? Oo, nalamig kasi. Bawal sa religion namin. Ay, wow! Kumanap talaga ako ng religion na bawal maligo. Para Ayoko. Uy, alam mo, naregaluhan kami ng mga shoutout sa mga taga Munti Oo, Kasi sa Munti, meron kaming fans. Ang Bex Battalion may fans club ang Bex Battalion sa loob ng Munti. Oh, diba? Kasi during the pandemic days, ginawa nila kami ng inukit na painting. Ang Na, galing, nagte-thank you sila kasi napapasaya daw namin sila. Oo. Talagang mukha naming tatlo. Thank you sa mga talagang ginawa nila kami ng magandang wood carving na Wood carving. frame, di ba? Ito naman, kasi pinag-uusapan na natin yung pagiging businesswoman mo. Ngayon, dalawang restaurant, Yes. tapos meron kang hotel. Oo. Ito ba talagang gusto mong tahakin? Like, kasi, di ba, parang nung nakilala kita, hindi yan talaga ang mo. Lahat ng to parang hindi ko alam na 10 years ago, Aha. hindi ko inisip na mangyayari to. Hindi ka Magkakaroon nag-isip ako ng rest- business? Hindi ako ganon. So I think everything happened for a reason. Yung talagang pathway mo, kung yan ay para sa ibibigay talaga sa iyo, regardless kung ano mangyari. So ang asawa ko kusinero sa barko. Oh. So ngayon, sumakay siya 2 beses. And then, 2019, pre-pandemic, sabi niya magtayo tayong tapsihan. Tapos ang market lang namin, yung mga nagpa-practice ng basketball sa plaza at saka yung Zumba. So hapon kami nagbubukas. Hanggang sa nag-open kami, 4 p.m. to 12 noon, at 12 midnight. Hanggang sa yung mga tao, dapat magbukas kayo ng lunch. So kami naman... Nagre-request na. Oo, nagre-request na. Sabi ko, ay parang, bakit na hindi? Para may extra income tayo, pandemic eh. Magugutom ang mga itik ko, hindi po pwede. So, Ang mga itik, ano yung mga itik? mga anak ko yun. Mga itik. Itik kasi ang tawag sa kanila. Di ba yung mga itik, kung nasan yung nanay, lagi nakasunod yung mga anak. Oo, So, oo, ganun kasi oo, lagi oo, commitment oo. ng mga anak ko. Hanggang ngayon. So, ganun siya. So, magugutom ang mga itik. Hindi ka pwedeng umarte, namatay ng gutom, hindi nakipaglaban. Oo. So, yun ang ginawa namin. So, nawalan din akong trabaho. Sabi ko sa asawa ko, sige ako magpo-promote. So ngayon ninakit namin yung pandemic. And syempre may mga nagbe-birthday pa rin naman ng pandemic. Ay, yes. At may oo. mga matitigas din ang Oo. ulo. At naghahanda pa ng But of bonggang-bongga. course! So ngayon, pag nag-order ka sa restaurant ko na worth 10,000, ako ang magde-deliver. Ay! Kakantahan kita with butter Butter. and everything. For worth 10. Kaya i-arrange ko pa ang iyong order. Oo. Yun ang service ko. And then na-realize ko, people person pala talaga ako. Oo. Maano talaga ako sa tao, for what reason? Oh, malakas yun na yung charisma mo sa yun na yung tao. personality ko. Good thing. So hanggang sa yun na, nag-QQ na, hanggang sa umabot na tayo sa nalito na tayo sa lahat ng dami ng queue. Hanggang sa nag-open na, and then people come. So yung lahat ng pinag-deliveran ko noon, nung pandemic,
pumunta sila ngayon sa restaurant. Ah. So, doon nagbukas, pwede pala kami mag-restaurant. Sabi ko nga sa asawa ko, ako magpapapunta, ikaw, Beb, ang magpapabalik. Ibig sabihin, sarapan mo para babalik sila. Kahit anong galing ko, kung hindi masarap yung luto ng asawa ko, picture lang sila. Tama naman Hindi yun. sila babalik. Tama naman yun. Yeah. Oo. Yun talagang kailangan sa marketing, ganyan kasi sa marketing, dapat maganda ang marketing mo, Oo. tapos maganda ang product mo. Oo, wag kang mag-false marketing. Oo, para hindi hype lang. Oo, doon ka sa totoo. Ang galing, no? Ang Yes. ganda ng partnership nyo. Mm-mm. So, yun na naging hatian talaga ng trabaho ninyo. Yes, hanggang ngayon, yun ang hatian. So, pati mga anak ko, pinagtrabaho ko, hindi, talaga ng pandemic, pag hindi kayo tumulong, hindi kayo makakapag-shampoo, hindi kayo magbe-breakfast. Totoo. Oo, walang kakain sa inyo. Tayuan ng mga anak ko, takot magutom din. Tapos lahat tulong. Lahat kami Ang galing. tulong-tulong. So, during that pandemic, naipon namin yung, imbis na ipapangsweldo sa empleyado, Oo. naipon namin yon. So, kaya nung nag-open, yun ang ginamit namin unti-unti, nagdagdag kami ng mga menu. Unti-unti lang. Nagkaroon ka ng pondo, Nagkaroon tise, kami ng pondo. oo. Ang tawag sa amin ng asawa ko, alilang kanin. Papakainin lang kami. So, trabaho na kami pamilya. Alilang kanin. Ikaw ba meron? Pakain lang. Pwede yun. Basta kanin, basta makakain, no? Oo, basta makakain. And then, tsaka family business, Yes. di ba? Kaya nga, mga alilang kanin lang. Yung pala yung tawag doon, yung Yes. alilang kanin, pag Yung pakain. Wala kang anything na ibibigay. Basta papakainin mo lang. Tapos, alam mo, nung humanga ako doon, ang galing lang. Kasi minarket mo siya ng, pre-pandemic ko, pinakita sa nire-request mga tao. Tapos, nung pandemic, talagang nilaban mo hanggang sa, alam mo yun, sinuportahan ulit. Kaya nag-boom kasi inalagaan mo talaga yung mga customer mo yun pa during yun. pandemic. Oh, yun pa yun. Kaya pag Yes, nung yes. nag-open ka ulit, andyan pa Balikan rin na sila. Ang galing. Yes. Love nila ako. In fairness, wala akong basher. In fairness sa akin. Wala doon siyang basher back. Ngayon pala. Wala. Charot wala. Wala. Oh, hindi. Wala ako naririnig na ano sa'yo. Hindi ako masyado. Laging, Alam ko lang kung saan ako lulugar. Tsaka lagi, you're a very positive person Oo, kasi. masaya diba? lang ako. Yung energy na... Pag na hindi ano mo alam at hindi mo naiintindihan, please, wag mo nang pakialaman. Oo. Yan ang bago kong motto. Ulitin mo nga yan. Ano yun? Kung hindi mo alam at hindi mo naiintindihan, wag mong pakialaman. Tama din naman. Wala ka stress. Pag tinanong, hindi ko alam yan, bye. Kasi alam mo, parang... Ako, somewhat, kasi parang yan, you're choosing peace. Di ba? Parang, yes. kasi ganun yun eh. Yung peace daw, hindi naman daw yun na ibibigay. You choose it. Di Yes. ba? Parang happiness. Oo. It's your choice. Sabi ni Bruce Lee ha. Ewan ko lang kung saan ko nakita to. Correct me if I'm wrong. Pero sabi niya, kung sa salita sa ano nila, parang you get peace by choosing it and by choosing things that you will ignore. Yes. Di ba? Oo. So, kailangan matutunan mo i-ignore yung ibang bagay. And then, yun, makukuha mo yung Yes. peace, di ba? Oo. So, that's what you are doing. Oo, yun ang ginagawa ko. Pag masyadong mabigat, hindi ko naman naiintindihan yan. Sila na yung bahala kayo dyan. Ano yung mga bagay ni kay Wilma Doesn't na ini-ignore niya, na ayaw niyang maano? Ayaw kong maging part of it. Oo. One, politics. Politics. Nakakatawa kasi sila. Mm. So, sobrang tawa ko sa kanila. Gusto ko lang tumakbong presidente din. Politics, one. So, Two, Wilma doesn't run. Na. So, malilito yung mga tao. Tumatakbo ba siya o hindi? Hindi ako tumatakbo. Ayan, politics, ayoko. Religion, mahirap ding pag-usapan. Yes. Yes. Parenting, yung makikialam ka sa parenting ng may parenting, mahirap pag-usapan niya kasi walang manual ang pagpapalaki ng anak. Wala talaga. And then, ayoko ng mga chismis. Ayoko nun. Uy, alam mo ba? Sabi niya, ayoko. Oh, you stay away from it. Ayoko nun. Gusto ko lang happy tayo. Oo. Happy lang pag-usapan natin, positive lang, anong pangarap, paano natin gagawin yan. So, ayaw mo ng mga chismis. So, yung mga nanay dun sa isang mong branch, hindi mo kinakausap. Hindi kinakausap ko sila. Tapos pag, alam, chinismis mo sa akin itong isa, pagharap mo, pagdaan mo sa, Uy, ano ba yung sasabi mo tungkol sa kanya? Walang niya akong amo. May sinasabi siya, masama yung loob niya sa'yo. Ayusin niyo yan. At least nahaayos. Sabi, si Ma'am diba? talaga. Yan. Minsan kakantsawan ko sila, Oy, balita ako, may nagmamahalang tunay na naman eh. Si Ma'am talaga. Yan. Wala nakakaligtas. Walang nakakaligtas. Para hindi siya maging chismis, maging totoo na. Yes, diba? alam nila yun, walang niyain ko sila. Kasi boss ka nila eh. Naman, diba? Siyempre. kailangan yun. Tsaka maganda naman yung pag yung honest kayo sa isang lugar. Ang hirap mag-pretend. Totoo. Diyos ko, hirap Sobra. magpanggap, hindi ko kaya yan. So, ako nga hirap na hirap na ako magpanggap eh. Pero ang ganda mo ngayon, ang hirap niya. Ayan, Timon, papa. Ang hirap niyan? Ito! Oo. Bigyan nyo nga si Ate Wilms ng ano. Ito.
Alam mo, sigurado ako, very happy ang buhay ni Ate Wilms talaga. Oo, Kasi- malungkot din. There's a part of me na malungkot because I lost my mom, I lost my dad. So, yun yung part ng buhay mo na kahit anong gawin mo, kahit ang taas-taas mo, pag wala yung part na yun, may part sa'yo na may kulang. May kurot, oo. May kurot ka. May Oo. kapraso kang pain. Pain, oo. Yes. Kahit ako yung nawala din ng mami at daddy ko. Diba? Pero those things are inevitable. Ah! Inevitable. Alam mo, you have to learn to make friends with the pain. So you have to learn how to live with it. Ah! Gusto ko yung mga quotable quotes na yun. Yes! Oo. Matalino ako. Charot. Pero syempre, of course, pag meron naman yung if you're losing someone or losing something, laging may kapalit na dumadating naman na makakapagpasaya sa'yo, di ba? Oh, yes. Oh, And yes. speaking of makakapagpasaya, syempre, yan nga, nagkaroon ka ng Bebe Love. Bebe Love, di ba? yes. Paano kayo nagkakilala ni Bebe Love? Kasi di ba malandi ako, nakipag-inuman ako. Nagkakilala kami sa inuman. Tropa kami. That's That's talaga? how is it, Sa inuman talaga? Magkaibigan kami. We're friends. So, ano ko nga na-realize, ang pinakamaganda palang foundation ng love talaga, totoo to, is yung friendship. Kasi nung magkaibigan kami, lahat ng kwento ko, alam niya, syempre, unfiltered yun. Kasi nga magkaibigan kayo, di ba? So, alam niya yung mga kalokohan ko, kalokohan niya. So, doon kami nag-start. Oh. Pero in fairness, 19 years. 19 years na kayo ngayon. Tsaka straight din ako. Wow. Hindi na ako malandi dati kasi landi-landi ko din. Paano mo siya nilandido sa inuman? Kwento mo sa akin. Sabi ko lang, parang I want ice. Kasi nang medyo malamig yung beer. Naglasing-lasingan ka din? Hindi naman. Ano lang ako, lagi lang ako napapaihi. Samahan mo ako mag-CR ako. Yes! Alam niya, girls. Pag kayo maglalasing-lasingan, pangit yun. Tapos iiyak-iyak. Ihi lang. Tapos pag gano'n, nag-kiss na kami. Pag gano'n, ba't mo ako kinikiss? At saka ito nangyari to pagkatapos ko manganak. Kakapanganak mo lang? Yes. Ginom ka agad, tapos... Hindi. Before the pregnancy, magkaibigan na kami. Okay. So ngayon nabuntis ako doon sa second na anak ko. Ah. So nawala yung tatay. So nandun siya. So the whole time ng pregnancy ko, kasama ko siya. So ako parang, ay, vulnerable. Pero buntis, lumalandi. Vulnerable? Pero pretty, buntis, pero may... May jowa. Yes. Kaya sabi ko nung sa sarili ko, pag naka-recover ako sa recovery room at nandyan siya, wala na siyang choice. Pa-projecting ko na siya. Habang pinapasok ako sa operating room para manganak, may ibang pakay na yung nanay. Lalandi na ako pagkatapos mo, girl. Sa true enough, so nanganak, sinasarian, lahat, nasa recovery room ako. Pag dilad ko, nakita ko siya. Ay. It's a sign. It's a sign. It's a sign. Akin It's a ka sign. na. Yes, project kita. Project 101. Confirm. Shoot sa banga. Wedding March. Yes. And kinasal kayo 15 years, After di ba? 15 After 15 years. years. Yes. Bakit inabot ng 15 years ganun katagal? Hindi, kasi nung mga time na rin yun, of course, meron kang dalawang babae, di ba? So, dalawang beses ako naging single mom bago siya. So, yung mga time na yun, ikaw parang sanay ka eh. Okay lang ako kung iwanan ako. Meron kang ganong meron kang ganong stand for yourself. Na parang, hindi dahil naging tatlo yung anak ko, hindi ako takot mawala ka. So may ganun kami. So 6 years muna kaming boyfriend-girlfriend, and then on the 7th year, nag-live together kami kasama yung mga anak. Si Bebe Love kasi may anak siyang isa eh. So nung mas malandi siya, nung 14 years old siya, nagkaroon siya ng anak. So yun yung si Kuya Harley namin, kaya 4 ang anak ko. So technically, we lived together in one house for 8 years. Tapos biglang, alam mo yung wala lang, di mo na iniisip na kung darating. Kung hindi naman, di baka hindi meant for me. Ay nag-propose. Ganda! Yung tingin, yung clitoris ko nandito ng aral. Ang taas mo ng clitoris. Yes, tumaas. Yes! So nag-propose, and then nagpakasal kami. Tsaka ang galing nung kinasal kayo ngayon, kahit walang nagbago sa'yo. Wala. Kasi, di ba, ang pangalan niya, Jeric pa rin. Oo, di ba? Tapos ngayon, ang pangalan mo, Mrs. Wilma Dasent pa rin. Kaya wala nagbago. At hindi na ako nag-iba. Ano na? Hindi, kahit yung mga documents ko, kasi magugulo pa. Magugulo ako ng guard. Di ba yung mga security guard, minsan tanga din. Si Kuya Guard, minsan kong ginawa, nalito pa siya. Kuya Guard, ako yan. Pero ang cute ng story nyo. Like, really cute. And now you're living with 3 kids. You're living with
yung anak niya, Mm, siya, yes, si Kuya, tapos, yes. so blended family kayo, Blended di kami, ba? oo. Kasi yung mga anak mo, if I'm correct, di ba, your 3 fathers, yung I 3 have kids 3 mo. kids with 3 fathers. Bago pa naging pokpok yung mga batang kabataan ngayon, nauna na ako. Mas matindi ako. Bago pa sila naglabasan yung mga kabataang artista ngayon, wala kayong sinabi sa akin. Uyo kayo sa part na yan. Malas nyo lang, may media na ngayon. Swerte namin, pwedeng i-deny. Kahit si Jan Lapos, nakita ka, hoy, hindi ako yun! Na-i-deny mo na lahat noon. Nadi-deny mo. Oo. Hindi ako yan. Diba? Ngayon, malas nila. Kaya konting madali Oo, na. oo. Oo. 'Di ba? So you're living with yung 3 kids, Kids, yes. with the 3 yung mga anak mo si Ashana. Emilia, Orion, Orion and Kuya Harley. Kuya Harley, kay Bebe Love naman Kay yun, Bebe 'di ba? Love, yes. Paano yung setup niyo doon? Like paano sila nagkakasundo-sundo or Okay, kamusta ang relationship nilang lahat? technically, they grew up together. Nung nakilala ko si Kuya Harley, 7 years old siya. Nung nakilala naman ni Ate Ashana si Otit, si Bebe Love, 4 years old siya. Ah. Si Svetlana ngayon pinanganak ko eh. Ah. So si Svetlana, feeling niya talaga yun yung tatay niya. Oo. So, ganun siya. So, technically, napalaki ko silang mga kaya nga itik sila eh. Kasi kung nasan ako, sama-sama kami. So walang nahirapan na adjustment. Wala kaming adjustment. Then, here comes Orion. Si Orion, yung anak namin dalawa ni Otit, siya yung nag-gel sa aming lahat. Yours, mine, then ours. So, siya yung nagbuo ng entire family. Kasi Oh, wow. pag may baby ka, lahat kayo nandun eh. Wow. Yes. Ang galing nun, no? Sa lahat ng unos, ay, meron totoo pala, may rainbow. Ay, totoo din. Meron yan. pala. Kasi ang dami mo din pinagdaanan, Oh, di ba? yes. Finding true love. Finding Nemo. Finding Nemo. Ang hirap hanapin ni Nemo, girl. Lalangoy ka ng malayo. Same with life. Oo. Pag meron kang gustong hanapin, hindi yan ibibigay sa'yo agad-agad. Yes. Kailangan mo yung paghirapan, pagbutihan, at gamitin ang puso mo para mahanap mo yan. What can you say about those yung mga yung nakaranas ng ganyang same experiences? Yung ganyang same experience. Naghanap sila na naghanap, tapos sumusuko na sila. Alam mo kung bakit, ito natutunan ko to sa buhay ko. Yung mistake mo, yung pagkakamali mo, paulit-ulit yung mangyayari sa'yo. Up until you learn kung ano yung dapat mong matutunan. So, sa mga kagaya kong mothers na nakadalawa na, nakatatlo na, ibig sabihin, hindi mo pa natututunan yung lesson. Ang lesson then is, mahalin mo muna yung sarili mo. Buuin mo yung sarili mo, hindi dahil basag na basag ka o durog na durog ka kahapon. Today, ganun pa rin. Buuin mo yung sarili mo, ayusin mo, respetuhin mo, mahalin mo. Because that's the only time na yung gusto mo, ma-attract mo siya eh. Kasi regardless kung ano yung past ko, yung respeto ko sa sarili ko, hindi nababawasan yun. So, yung pagmamahal ko sa sarili ko, hindi nababawasan yun. Kasi hindi mo magagawa eh pag hindi mo alam. Pag hindi mo alam gawin sa sarili mo, hindi mo magagawa kahit sa mga anak mo. So, ngayon ang lesson doon is, take good care of yourself, respect yourself, magtrabaho ka, patunayan mo yung pagkakamali eh, hindi nakaka-define ng future success. Ang Yun galing. lang yun. That's it. Be happy. Ang galing. Gusto ko yun. Okay na. Hindi pa. Hindi, I totally agree with you. Sa talagang hindi mo define yun. Kasi di ba, minsan kasi yung iba, nahihirapan sila mahalin ang sarili nila kasi some people tend to hate themselves pag malungkot sila, pag bakit nangyayari sa akin to, they question everything, di ba? So, before kasi, di ba, ako naranasan ko yun yung sasagot, wala man nagmamahal sa akin. So, ang dapat Dami lang, mo naman pera, madali ang bumili. ha? Hindi ba gano'n na yun? Hindi ka naman macho pera. Sa bagay. Tama ka doon. Di ba? Pwede ka, Hindi naman may yakapin yung pera, gano'n, di ba? Kaya nga ako nag-iipo, Hindi, ang hirap kasi, di ba, na nararanasan yung, dahil nasaktan ka, Yes. you will question everything talaga lahat. Yes. Pati your worth. Your worth, your Yes. value. Yes. Sometimes even, alam kong masama, pero even the Lord minsan kani-question, bakit nangyayari sa akin Yes. to? So dapat pala hindi. Ang pinakamagandang gawin doon is like to stand up again and then unahin mo muna yung sarili mo. Forgive yourself. Yes. Pag nandun ka sa sitwasyon na wala nang pamahal sa akin, hindi ako worth, Panginoon, anong ginagawa mo, lahat naman. You stop, you pause, you process, and then you forgive yourself.
you have done something wrong also. Part ka nung kung bakit ka nandun sa sitwasyon na yun, part ka nun. So kaya kailangan mo siyang i-process. All the emotions included, i-embrace mo yan. And then you move on. You forgive yourself. Kasi right after forgiveness, you can accept. Okay ka na. Ay, bahala ka. Kahapon pa naman yun eh. Iba na ngayon eh. Ganun lagi. Kahapon, today's a beautiful day. Forgiveness, acceptance, then move Yes. on. Yes. Lagi. Diyos ko, ano nangyari sa akin? 23 years old na si Asiana. Hanggang ngayon, wala pa rin sustento yung tatay. Habulin ko pa rin yun. 23 years na, magagalit pa ako. Tsaka Not my thing. hindi mo kailangan ng sustento. Hindi. Hello? Even- Dalawang restaurant, isang hotel. And even before. No, kasi nga, again, part ako ng kasalanan na yun. So, responsibilidad ko. Ang galing. Alam mo, ang sarap talaga kausap ni Ate Wilma, di ba? Kasi marami ka napupulot sa kanya na, alam mo, for a very jolly person. Yes. Di ba madalas kasi iniisip, ito totoo naman, madalas kasi iniisip ng mga tao, porque you're a very happy person, tapos very jolly, akala nila puro kagaguhan lang ang alam mo. Oh, hindi, Diba? matalino kami. Kaya nga, hindi yung ibang mga tao nga. Hindi naman ako. Bakit mo ba ako inaaway? Hindi nga ako. Ay, matalino din kami mga komedyante. Mga komedyante Di ba? tayo. Hindi kasi, di ba, ikaw naranasan mo na yun. Yes. They don't take you seriously. Di ba? Ay, kay Lucy Torres ko pa na-experience yan. Ah, talaga? Oo. Nagsaset kami. Oo. Lucy Torres. With Regine Velasquez, hindi ko makalimutan. Kain-kain kami ng pasta. Oo. Gutom. PG nga, di ba? Oo. Mahirap. Alam mo yung pasta, alam mo yung kalahati nandun, kalahati nasa labas? Oo. Yung nagpapanik ako, si Lucy, hindi naman si Wilma. Tapos sila na dalawa, Te, talaga ako, umexit ako, uminom ako ng tubig. Pag kayong dalawa, mga walang niya, kayo mamamatay na ako. Ay, Will, mali, totoo pala yun. Akala ko nag-joke ka. Di ba? Laging ganon. Yung minsan nagagalit ka na. Akala nila hindi pa Okay, rin. nag-joke ako para sa kanila. Oo. Akala nila hindi pa rin, no? Yeah, that's why sometimes you get away with things. Pag yung totoong galit ka na, dahil alam nila na, joke-joke yan. Pero nasasabi mo yung bagay na gusto mong sabihin, you easily get away with it. Kasi komedyante ka. yung tingin nila sa'yo, di ba? Pero ang hirap naman magseryoso minsan. Pag kailangan mo talaga magseryoso, tapos ganun pa rin yung take nila. No? Ang hirap Pag gano'n, huwag niyo akong kausapin kung hindi kayo maniniwala sa akin, bahala kayo. Pero bago ka naging komedyante, hindi ka komedyante una eh. Ay, supermodel ako. Supermodel ka muna. Aura. At malalaki ang mga naging kasabayan mo noon. Tama, di ba? Yes, 90s. 90s. Si Wilma Dazen po, sa mga Gen Zs dyan na hindi nakakaalam, isa po si Ate Wilma sa mga tinitingalang supermodel ng Philippines. I break the Oo. barriers. At sa ay na-discover lang habang Nagawalis. sa bakuran. Sa labas naman. Wala kaming bakuran, mahirap Sa labas. Wala kaming Sa bakuran. labas. Kasi sa bahay lang, nanay ko. Sa labas, wala palang bakuran. Kasi ang nanay ko, nung bata ako, pinapractice na ako maging street sweeper. Sorry, sa? 4-piece. No matter. That's not my destiny. You are destined to be a supermodel. Na-discover siya kasi, anong ginagawa mo nung nagwawalis na Nakamaong, naka-t-shirt, pero nakapayong ako. Payong. Kasi nung mga time na yun, umaasa ako na puputi talaga. Yung mga time na yun. Tapos naka-discover sa'yo Si Robbie Carmona pa. Of all people, si Robbie Carmona yung nakakita sa akin. Naligaw siya. Oo. So ako pinagtanungan niya. Oo. So yung tingin niya, syempre, nung time na yun, hindi ka naman marunong mag-gauge kung gay ba to. Para sa akin, ang pogi ni Kuya Robbie. Kasi chinito, tsaka bagets, ang ganda ng forma. Gwapo naman ito. So, sa nakatuloy nga na, si Michelangelo Afabli. Bakla. Sabi ko doon, kaliwa kanan, churut-churut. So siya, after 2 to 3 hours, bumalik siya kasama niya si Michelangelo. Tinandaan niya kung saan niya ako nakita. Oo. Ang galing. Binalikan niya ako, hinanap niya ako. Of course, kilala ako sa community. Ako lang naman ang maitim doon, di ba? Hello. Kasi diba, kahit nga aso, kilala ako. Hindi ako natawala ng aso sa community namin. Ako to. So, ganun siya. So, nahanap ako. So, pumasok sa bahay namin. Siyempre, yung nanay mong mahadera din. Ako kasi lumaki talaga sa mga bakla. Ang nanay ko, beautician. May parlor kami sa bahay. Ang luma ng tawag, beautician! Meron kaming parlor. So, lumaki ako sa mga bakla. So, yung nanay ko, nandun siya. So, pinaupo. Nung pagkasabi ni Kuya Robbie, ang gusto ko sana namin gawing model yung anak niya. Alam mo yung nanay ko, 30 minutes siya palang nakikilala yung mga yan. Ay, oo, pwede siya. Ha?
Ganun na kaagad. Dadalhin ako sa Maynila, okay lang sa'yo. Nang wala pang alam, walang Hindi ko kaalam-alam. alam kung ano apelyido nito eh. Basta lang si Robbie, hindi natin alam ang apelyido niya. Sasama na ako sa kanya. Ay, pwede siyang mag-model. Rekta-rektahan. Walang ibang... Walang Hindi kasulatan. nagsiyasat. Wala. Paano ako magsisiyasat na wala isang Sa bagay, oo. So, ganun siya. Pinamigay niya kay Kuya Robbie. Na parang tuta lang. Sige, pwede niya siyang alagaan. Tapos yun na, the 95, sinali ako ni Kuya Robbie sa Body Shots, Manila. Nanalo ako. Then that's the start of my modeling career. Yes. Kasi nung time na pumasok ako, mga beauty queens, sila Pati Bitita, Tweety De Leon, Oo. Bea Lucero, may mga ganyan eh. Sila Joyce, yung kapatid ng Orenya. Ay, oo, yes. Yan, sila yung mga top, sila Mirza Season. Tapos eto ako, galing probinsya. Hanggang dito ang buhok, payat na tipaklong. Sali ako sa show nyo. So, ang dami mo na narampahan ng malalaking... Oh yes. We do like, international shows. Ano-ano nga ang mga yung mga biggest rap modeling mo? I did, yung unang-unang pinakamalaking ginawa ko is The Beers, Denims and Diamond. Gerbo pa nun, napakamahal Oh pa my nun. God, Marie-François Gerbo. Aayaan. Pag naka Marie-François Gerbo ka, Ang yaman mo. yaman mo na. Yes. Oo. Oo, promise. Alam mo yung sila ang nauna nagpauso ng sapatos na yung may ganun dito sa harap, yung may- parang rubber. yes. Oo, sila yun. Tsaka yung mga Doc Tsaka Martens. yung wallet na pahaba. Yes. Sa Gerbo Sa yun. Gerbo, yes. Tapos nag-Doc Martens ka din. Ay, Yes. Then, Jewel Mer. Ah. Then lahat ng designer. oh my gosh. Lahat ng So nasuot mo lahat ng mga Yes. biggest brands. Lahat yan. Insoto, Renasalut. Oh my God. Ang hindi lang ako nag-fashion show, alam mo kanino? Kanino? Kay Mang Pitoy, sa Malangit na mga kaluluwa. Ano pa na si Pitoy Moreno Kasi dati? si Pitoy, ang gusto niya yung mga model niya maputi. Ah. Ayaw niya ng maiti. So naranasan mo din yung Oh discrimination? yes. Lalo na nung pumasok ako. Siyempre, imagine mo, probinsyana ka, tapos ganito ako magsalita, yung kung kumilos ako. I mean, hindi naman ako well-off, hindi na naman ako well-educated. Bakit ako magpapanggap? Take it or leave it. Kailangan ko yung 500 pesos at talent fee ko. The end. Yun lang yung goal ko noon. Mag-show, akin na yung talent fee ko. Kasi mahirap kami. Parang may pera kami sa bahay. So yun lang yung goal, no? So hindi mo tinry mag-fit in or mag-blend in sa mga supermodels sa mga nakakasama mo? Pero nag-aral ako magsalita ng English. Kasi pag parang, ay, ang hirap talaga mag-English. Na-stress ako. Sabi ng lolo ko, when you speak English, you think English, pwede na yan. Pero in fairness, Effective. yun nga yung tamang way to learn English. Ah. When you speak English, you think English para hindi siya direct translation. Pero hindi ka na nagtatranslate. Pwede Sasabihin mo na lang. Yes. Diba? When you speak English, think English. Kuya, alam mo na. Malay mo, ikaw na ang next na superstar sa Viva Max. You speak English! Ito gusto kong question to. Kasi ng mga supermodel, lapitin niya ng mga ganito. Nung supermodel ka, meron ba lumapit sa'yo at nagbigay ng indecent proposal? Oo! Diyos me, kapay Ang bilis, di ko pa tapos yung question ko, ha? para alam mo, parang inaantay niya yung tanong na yun. Sana tanongin niya ako nito. Yes! Nagkaroon ka ng indecent proposal. Oo, foreigner. Ay, foreigner. Oo. Siyempre, nung bata pa ako, tsaka virgin pa kasi ako. Actually, nung pandemic, hinahanap ko siya. Sabi mo, 50 off na lang. Medyo kipit ako. Pero, Talaga, anong ginawa mo noon? Like, natakot ka ba? Or... Oo, umiyak talaga. Siyempre, probinsyana ka eh. Tsaka, siyempre, yung mga time na yun, yung moral compass mo, ang taas, di ba? Oo. Ayaw mo maging hostess kasi ayaw mo magtulad sa nanay mo. Kasi may background ako ng mami ko eh. Dati siyang hostess, ayaw ako maging hostess. Yun talaga yung goal ko sa buhay. Hindi ako tutulad sa nanay ko. Oo. The end. So, nung nilapitan ako, ang luha ko. Pero yung lumapit sa akin, ang sabi niya, actually, hindi ko alam kung paano ko ito umpisahan. Kasi I know you na hindi ito yung ginagawa mo. But there's this one person. 1.5, one night. 1.5 million? Oo, bata pa ako noon. Tsaka, alam niya, virgin ako. Tsaka 90s yun. Oo. Ang laking halaga nun. Oo. Tapos inisip ko, Diyos ko, baka lalagyan yung ko ng bote. Diba? Bakit mo ako babayaran ng... Diba, I mean, pag bata ka, naive ka, bakit mo ako babayaran ng 1.5 million para ganun ako? Baka lagyan mo ako ng sword sa loob ng... Ayaw, ang luha ko. Matanda na to. Yes. Ah. Ang luha ko.
Ang luha ko talaga. Grabe. Sorry. So parang traumatic experience sa'yo yan? Hindi naman. Pero yun yung pinanghawakan ko. Kasi, yun yung sinasabi ko naging supermodel ako, hindi ako yumaman. Pero yung mga iba, mga naka-branded kayo may ginagawa kayo. Eh ako nga lahat ng show nandun. Ultimo sa basketball court, nagsashow ako. Hindi ako yumaman. Hindi ako nakabiling kotse. Buti pa nung nag-artista ako, yumaman ako. So yun na talaga naging turning point ng pagyaman mo, yung pagiging artista Pagiging artista mo. ko, yes. Tapos sa pag-artista naman, hindi ka ginawang ganda-gandahan. Hindi din. Ang ginawa sa'yo, naging Komedyante ka. Oo, kasi yun talaga, parang si Mr. M, nung nag-uusap din kami, hindi to pwedeng komedyante Oo. talaga Kasi si to. Mr. M ang nakadiscover Tawang-tawa din siya sa'yo. sa akin. Ay, hindi pa pwede dito sa sitcom to. So anong mas gusto mo? Modeling o yung pagiging artista mo? Kung, ngayon kung ang pag-uusapan natin connections, leverage, dito ka sa modeling. Oo. Ngayon, kung pag-uusapan natin pera, dito tayo sa pag-artista. Pag-artista. Kasi totoo naman, Oo. compensated ka pag artista ka. Ang modeling hanggang ngayon, sabi ko nga sa ano ba yung TF mo, ganyan pa rin. So, ganun siya. Oh. So, wala akong pwedeng itapon kasi nakilala ko at marami akong kaibigan because of fashion industry. And then, nagkaroon ako ng dignidad because of my showbiz career. Wow. Tapos, nung pumasok sa showbiz career mo, Nakapag one night stand ako. alam mo, hindi itatanong ko pero sige, pag-usapan na natin yan. Sino to? Huwag na natin isino. Ibulong mo lang sa akin. Ayoko. Ito ibubulong mo lang sa akin. Ayoko. Wala. Ayoko baka magalit si Aiko Melendez. Ah! Oh my gosh! Sandali, sino to? When you're young and Wild wild and free. so what we got drunk. God! Hindi. Question. Tawang-tawa, relate na relate. Tapos sumasayaw pa. Question. Lights on o lights off? Ay, nung bata ko, insecure pa ako noon So, medyo dapat lights off. Lights off. Talaga. Pero ngayon lights on ka na. Ay, yes. Ay, syempre si Bebe Love ko yun. 19 years na kami doon, ano. At taray, one night lang. Hindi na tuloy na ligawan ka na. May nang mga nanligaw ba sa'yo? Hindi ako ligawin. O hindi ka naman pusa kasi. Hindi, may sa pusa ako. Mahirap akong iligaw. Wala nanligaw sa'yo noon. Kaibigan lang talaga. Kaibigan lang. Kaya hanggang Pero may kaya- crush ka? O, syempre, bakit? Babae ako eh. Hindi, sinong crush mo noon? Noon, ang crush ko si Victor Neri. Ay, Victor niya, action star. Yung alam mo yung, Abs. saka yung hindi mo malaman, pogi ba siya o hindi? Yan. Victor Neri, Diyos ko. malalaki. Pero sa showbiz industry, ang gaganda ng mga, ang biggest names din ng mga naging kaibigan mo. Yes, yes. Lucy Torres, Yes. Papa Dons. Angelo De Leon, Carmina. Carmina Villaruel. Marami. Lahat sila. Marami. Even Carla Estrada and si Dij, Dij. kaibigan ko. Talaga? Yes. Si John Lloyd nga, kaibigan ko, hindi nyo alam mo. Ay, totoo? Oo, hanggang ngayon, As in, buddy super kami. close kayo? Yes, buddy kami. Talaga? Ako yung tao na pwede mo akong kaibigan na isikreto mo lang ako. If you need me, I'll come running. Pero pag happy ka, diyan mo na sa iba yan, huwag mo na ako idama. Bawal ako magpuyat. How does it feel like, na parang dati, nagwawalis ka lang, tapos biglang yung turn ng buhay mo, naging 360, nag-iba kagad yung from pagwawalis to modeling to showbiz. Anong pumasok sa isip mo nun? Tapos ano naging final lesson sa'yo ng pagiging, lahat ng nangyari na yan? Okay. Pag bata ka, feeling mo talaga na this is it eh. Hindi ako unbreakable ako So, when fame hits you with money, sometimes you tend to change. Unconsciously, magbabago ka. Kasi yun yung mga tao na sa paligid mo eh. Unconsciously, na-adapt mo na rin sila. So, dumating yung point na at the top of my career, nabuntis ako kay Ashana. And then, wala akong ipon. Wala akong pera. Then, lahat nawala. Lahat ng kasama ko noon nawala. Ang naiwan lang si Lucy, si Kuya Robbie. Sila yung mga naiwan. So, doon ko natutunan na, pag wala ka, pag nakakahiya ka, wala din sila. Pero pag okay ka, sikat ka, nandyan din sila. Starting back then, 23 years ago, doon ko natutunan na, I have to choose my friend. Mula na natuto ako pumili ng kaibigan. Yan naman yan. Yung natutunan mo kung sino ang totoo. Oo. Kung sino andyan talaga para sa'yo. Kasi may mga taong,
andyan lang sila para sa kasiyahan mo. Oo, o minsan, kahit wala ka na, nandyan sila, pero para panoorin kung paano ka lulugmok Oh, lalo. yeah. Hindi ka nila tutulungan. Some other people love watching you to be miserable. Just to make themselves feel Hindi, good, di ba? yun yung reflection nila eh. Oh. Kung ano yung ginagawa mong masama, yun yung reflection mo. It's always your mirror. Grabe, ang hirap din ng lesson talaga sa sa ganyang industriya, no? Hindi mo malalaman until you fail. No? Oo, si Fem, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Female Baranda. Oh, I Yeah, love her oo. so much. My God, Oo. Diyos ko, 16 years old pa lang siya, magkatropa na kami. Parehas kayong supermodel. Yes! Oo. Kami yan, mga Female- long-time friends yan. Oo. Hanggang ngayon, Si Femela Baranda na I keep my friends. closed. Yes. Lucy Torres until now. Oh, yes. Oo. I will may isuot mo yan. Yes. Go. Alam mo, super love ko si Miss Lucy. Pakilala mo nga ako. Hindi ba ba kayo nag-go-on mo? Not yet. Sabihin. Not yet. Talaga ba? Kayong Oo, pero tatla? kasi si Miss Lucy, isa yan sa mga pinakamagaganda. Lahat yata ng Miss Gay, laging may Lucy Torres, di ba? Oo. Laging Miss Lucy Torres. Wait di siya. ba? Sabihin ko. Ay, Isa sa mga pinakamagandang mukha. Tapos kumikinang yung balat, di ba? Oh my gosh. Oo. Diyos, ang puti-puti. Oo. Tapos hindi niya alam maganda siya, hindi niya alam mayaman siya. Totoo ba? Oo, nakakatawa Diyos siya. ko, Diyos ang Diyosa siya, no? Nakakatawa siya. Since naranasan mo na lahat yung yung mga ganyan sa showbiz industry, ikaw ba, pag gusto mag-artista yung anak mo, papayagan mo ba? Ako, pag gusto nila, Mm-hmm. mother ako eh, I will always support. Hindi ko sila pipigilan. Pero pag alam kong mali, may maririnig sila sa akin. Kung ano man ang desisyon nyo, go ahead. Gusto mo maging pagkadalumhasa, ate, gusto mo maging abogada, go ahead, susuportahan kita. Pero pag may pangit dyan, ako ang unang critic mo. Hindi para may rinig mo pa sa ibang tao. Ako na. You'll be the number one fan, but the number Yes. one basher, Oh, and yes. number one critic. And always a mother. Yes. A mother Ay, sabi kayo sa mga anak ko, oy, kayo pa badass. Kayo baka nakakalimutan niyo yung nanay niyo, mother. The original Yes! MF. OG to. Ito na, sisimulan natin isa sa mga pinakamatining tanungan. Wilma doesn't. Can she answer this? Or she doesn't answer this? Ha? Ano daw? Kaya mo yan, sige. Ito na ang Chad Interrogation! First question. May inaway ka online recently. Si Alvin Aragon? kasi naman inamat siya yung Bible. Ba't mo naisipan siyang awayan? No. Hindi naman awayin. Oo. Kinall out ko lang naman siya. Oo. Eto na, nakakatawa to. So, parang ilang araw lagi siya nandun sa feeds ko. Madami siyang sinasabi na parang, ano ba to si Kuya? Oo. Kilala ko siya eh. Taga Cavite City rin kasi siya. Oo. He used to live in Cavite City. Pero ngayon yata nasa Naik pa na siya. Pero Cavite pa din. Oo. So technically, kilala ko siya at alam ko yung background niya. Mm. So alam ko na yun, no, you used to be an addict, ito ganyan. So ako naman, hindi kita husgahan. So hanggang sa dumating ako sa punto na napikon ako, na sinasabi niya na pag yun daw mga nanay, dapat sa loob ng bahay, nakabra kasi yung mga anak, pag nanasaan yung nanay. Paggising ko, wala nga akong bra, di ba? Oo. Ano yung anak ko, yung biyenang ko, yung asawa ko. Pero parang wala namang nagnasa sa akin. Bilang ako nga yung nanay. So mainit na yung ulo ko sa kanya. Kaya kinall out ko siya. Yung lahat ng sinasabi niya, ibinalik ko rin lang sa kanya. Kasi sometimes yung mga ganong taong may katapat yun eh. Pero in fairness naman sa kanya, hindi niya ako binalikan. Mas galit pa siya kay Vice, siya kay Tito Boy. Pero ako yung nangwasak sa kanya ng sagad. Baka hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Pero kasi on point na may sinasabi ko eh. Di ba? Wala siyang pang-rebat talaga Well, doon. hindi niya ako maribat. Kasi talaga ipapahanap ko siya sa Cavite City. Suntukan kami doon. Ubusan kami ng lahi doon. Isang bayan lang yun. Okay, next question. Pareho ka nagtrabaho sa dalawang network. Ano ang mas matimbang sa'yo? Being kapuso o kapamilya? Pwede both? Isa lang. Siguro ano, kasi pag pera, kapuso eh. Ah. Oo, pag yung prestige, Ah, kapamilya. kapamilya. Yun na yung sagot ko. Prestige, kapamilya. Doon ako nag-umpisa eh. Oo. Siyempre, in fairness, hanggang PTV4, lumalabas ako. So, yun yung tutunan ko, you don't burn bridges, especially sa trabaho mo. So, you don't say anything bad. So, I-started with ABS-CBN, pinakilala ko ng ABS-CBN, inampon ako ng GMA, at mas malaking TF ko sa GMA. Yun pala. Yun Yun lang ang Yun yung difference. difference, yes, yes. Kung ibabalik ka sa sinapupunan ng nanay mo at paglabas mo, mistisa ka na, payag ka?
Pwede ibang nanay. Pwede wag naman say mother. Yeah, say mother. Mestiza ako? Pwede, para kamukha ko si Nanette Medved. Oo nga, no? In fairness. Ay, di ba? Oo. Miss Nanette ka, ikaw na yung maging century tuna. Oo. Mrs. Poe ka na. Ito, kung ibabalik ulit ito sa sinapupunan mo for the second time, paglamas mo, kamukha mo ako. Okay sa'yo. Mestiza ka, pero kamukha mo ako. Kasing talino mo? Mm. Oo, pwede ako. For the first time, may pumayag. Oh my Ang God. minus lang siguro yung mga gumburumba. Ay, teka lang naman. Teka lang naman. Walang ganon. Scientist, you know. Okay, kung ibabalik ulit kita for the third time sa sinapupunan. Ang dami namang sinapupunan niya. Pero paglabas mo, may chance ka na mamili kung kaninong mukha ang gusto mo. Kaninong mukha ang gusto mong makuha? Sorry. Christine Hermosa. Yosa din. Walang detoke. Oo. Walang detoke si auntie. Talaga. Kahit ngayon nakita ko siya, ganda. Pero mukha lang yung puti Yung mukha lang. Kasi yung mukha niya lang. Tapos yung katawan, May bitilayin ko pala. May ganun pala. Pangit. Ito pangit to kabanding. Ang ganda ko na, oh. Tapos hindi ba mo lang eh. Nakaganon kayo. Mag-hi ka dun sa ano. Ganito ka. Hi. Hi everyone. Ito yun. Ibang Uy, tao. hindi Wala namang problema kahit anong skin or may vitiligo and everything. Supermodel yung isa sa mga pinakasikat Yes. supermodel. Jowa ng isa sa mga pinakagwapong basketball player. Yes. Di ba? Sa panahon ngayon, lahat accepted. Yes. It's up to you how you carry it. Walang pakialam sa kahit anong ano ka. Kahit na tatlo boobs Oo. mo, maglagay ka ng ilong sa Huwag naman ano. yung tatlo yung Bala ka. Basta accepted mo yan. Oo, di ba? Kung anong kaya nga ako accepted ko to eh. Talaga ba? May ano na ngayon, technology. Talaga naman may grafting na. Huwag na natin ipalabas to. Pero gagamitin sa'yo, ano, bayabas. Okay, ito naman. Next question. Sa modeling, walang masasabi sa'yo. Pero sa beauty pageant, di mo daw kakayanin. True or false? That's so false. I'm so witty. I can answer questions. Really? Yeah. Kung halimbawa tatanungin kita ng mga katanungan ngayon about pageantry, Diyos ko po. kaya mo ba? Hindi ko na kaya. Hindi. Sinabi mo na yan. Nasabi na. Okay. Ready? Okay. Nakapasok ka sa Q&A. Tapos na ang casual, national, tsaka swimsuit. So pasok ka na ngayon. Top 5. Wilma Dassen, top 5. So Wilma, this is your question. Are you ready? Kinakabahan ako. I'm so nervous. Thank you for that wonderful question. Wala pa. Wala pa. Ibibigay pa lang. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong may baguhin sa mundo ngayon, ano yun at bakit? May baguhin sa mundo ngayon. Ngayon? Ngayon. Ngayon na ngayon, as we speak. Hindi, gusto mo bukas pa, para dilim. Kung ngayon na ngayon, ang gusto kong baguhin, yung way ng politics ng Pilipinas. That's it. Yun lang. Kung yun mababago, ang daming masayang Pilipino. Walang mahirap, lahat matalino. Makukuha ng mga tao, mga Ang deserve dapat nila. para sa kanila. Yun lang. Baguhin lahat ng mga nakaupo, tanggalin na yan, kami na ang ipalit nyo. Yes! Para mabago talaga to. Baguhin natin to. Ito naman. Since you're brimming with energy and talent and wittiness, your next question will be like this. It's more difficult, and are you ready? Yes. Okay. I'm so nervous. What is the square root of... Ay, bobo ako sa math. Bobo ako sa math, kaya nga nag-hire ako ng accountant. What are the chemical components of an atomic bomb? Charot lang. Charot lang. Ito na. Ano-ano ang mga naiambag ni Lao Tzu sa Ming Dynasty? Sino ba si Lao Tzu? Hindi ko nga kilala yun eh. Ito, question. Ano ang masasabi mo sa isang batang babae na sobrang baba ng kanyang self-esteem? Alam mo, Neng, ganito lang, simple lang yan. Maligo ka, tumayo ka, manalaming ka, at sabihin mo sa sarili mo na ikaw ang pinakaswerteng babae, batang babae, kasi buhay ka ngayon. Yan lang yan. Totoo, life is so beautiful. Yes, basta humihinga ka, it's always beautiful. Sabi nga ni Mama Ogs, diba? Every gising is a It's a blessing. blessing. Yes. Hanggat humihinga ka, May pag-asa. hanggat humihinga ka, may pag-asa. Hanggat humihinga ka, may pwedeng gawin. Yes. May pwedeng mabago, may pwedeng mangyari. Yes. Diba? Kaya let's continue living our life to the fullest. Talaga lagi. Everybody, Spread love. Oh, spread love and positivity. Just like what you are doing. Yes.
Yes, yun lang ang kaya ko eh. give chances to other Yes, people who needs spread chances. love, yes. Galing. Oh my diba? gosh. Tama naman sa Ate Wilma. Let's spread love and give chance to other people na nangangailangan. Yes. And of course, thank you Ate Wilma for giving the chance na ma-interview ka namin dito sa Chad Kine Show. Thank Palakpakan you. naman natin Ate Wilma. Thank Oh my you rin. gosh. Kuya Chad. Kuya Chad. Tito Chad. Hindi, Ate Wilms, ako, I wish you all the success in life. Thank you. Na magtuloy-tuloy lahat ng mga business mo, lahat yan mapunta sa, alam mo yun, makatulong ka pa sa mas maraming tao. Yes. Kung ngayon meron kang daang-daang taong natutulungan, sana sa susunod meron kang libo-libo na taong matulungan at sa susunod, milyon-milyon naman. Yan, para may Diba? pamasahe sa langit. Yes! So, and thank you always for giving back. Yes. Not only sa family mo, but also to the community and to the other people who needs it. Yes. Yeah, ako pag nakikita talaga kita, ang nasasabi ko lang talaga, isa lang, it's love. Kasi you're a person and you're a woman of love. Yes. Mahalaga sa akin ang love. Talaga namang walang hindi kayang gawin ang isang Wilma Dacent. She is the proof that there is no limit to what woman can accomplish. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Chad Kine Show. Hanggang next week ulit mga Kinesens. God bless everyone! Thank you so much, Ate I love Wilma. you. I love you so much.